Bilis naman ang oras, alas 6:50 na. Si Weng Salvacion tuloy. May nag-text dito si Ma'am Benji Mendoza. Ano ba, Melo? Kahit ba nililindol na tayo, tuloy pa rin ba ang impeachment? Abay, tuloy na tuloy po. Ano na ba ngayon? Day 30 na ba ngayon? Weng Salvacion, yun daw babae nagbigay ng bank document ni Chief Justice Renato Corona, hindi kilala, si Short Lady. Weng Salvacion, good morning, Weng. Magandang umaga din, Melo. Sino? Sino yung Short Lady na yun? Hindi ko alam. Sabi ni Congressman Sani Angara ay tsunanak daw. Ano? Tsunanak. Ay, sino tumanggap? Di ba si siya, ha? Congressman Umali ang tumanggap nung... Oo. Ano ba yung tinanggap niyang dokumento? Dokumento daw, nakalagay sa envelope. Okay. Oo, Ano yun? pero hindi, as inabot niya raw kay Tupa sa isang hotel sa Rojas Boulevard. Hindi niya binuklat. Hindi nga namin malaman kung... Kasi sinabi niya doon sa kanyang pagsasalita kahapon sa impeachment court niya, alam niya importante yung dokumento. Kaya pagkatapos sa DPWH, dumiretso siya doon sa hotel para ibigay kay Congressman Tupas yung dokumento. Pero sabi niya, inabot lang yun sa kanya, inabot niya sa aide niya, tapos nagpunta na siya ng DPWH. Hindi nga namin malaman at what point niya nalaman at kung paano niya nalaman na importante yung dokumento. Kasi wala siyang binabanggit na binuksan niya yung envelope, doon sa kanya testimonya kahapon doon sa impeachment court, hindi ba? So, ewan ko kung paano niya nalaman yun. Basta sabi niya, dumiretso na lang siya sa hotel kasi alam niyang urgent yung dokumento at kailangan niyang ibigay kay Congressman Tupas. Ano yung mga dokumento na yun? Yun yung dokumento ng PS Bank account ni Chief Justice Renato Corona. Naipresenta ba kahapon yan? Kahapon hindi pa yun naipresenta kasi kahapon lang din nagdesisyon ang impeachment court na ipasubpina yung mga bank documents. Anong nakalagay doon sa ano na yan? Sa mga PS Bank ano yan? Anong tawag doon? PS Bank account. Anong nakalagay? Yung mga dokumentong yon na inaabot mo na kay Umali at ginamit na attachment doon sa kanilang request for subpoena ay mga specimen signature cards. Ito yung pinipirmahan natin ng 3 or 6 times pag nag-o-open ka ng account. Tapos siyempre yung customer's opening form. Yan. So kasama yan doon sa pinapasubpina bilang patunay daw na may account ito si Chief Justice Renato Corona. Pero kasama doon sa ipinapasubpina ng prosecution ay yung mga dokumento din para doon sa foreign deposits umano nitong si Chief Justice Renato Corona. Ano yung tatanggapin bang ebidensya yan? Kapag yan ay, isang sabi ni kasi JPE... may bank secrecy law eh. Yes, sabi ni JPE, pumpayag sila na ipasubpina, pero darating yung tamang panahon para magdesisyon ang mga senator judges kung tatanggapin bilang ebidensya at nararapat na ebidensya sa impeachment case ni Renato Corona ang mga dokumentong ito. Yung binigay na dokumento kasi ganito ang sasabihin ng mga abogado dyan, ha? Hindi natin pinapangunahan. Hindi pwedeng i-admit yan kasi yan ay fruit of a poisonous tree. Yan, yun ang argumento. Diba? Narinig natin yan agad sa mga abogado ng depensa kahapon, particular kay Atty. Karen Jimeno. Pero sabi nga, papayagan siyang tanggapin sa impeachment court kasi kaya nga sa pinapasubpina, pero meron daw legal remedy. Pwedeng mag-seek out ng legal remedy ang depensa sa ibang forum kahit man yan ay sa labas ng impeachment court. Ibig sabihin nun, pwede sa Korte Suprema. So mabubulatlat na ang bank account ni Chief Justice Renato Corona. Pati yung dollar account niya. Oo, kung meron man. Kung meron man, ha? Oo, pero tingnan din natin kung paano sasagot dito ang PS Bank dahil previously meron na silang statement na ayaw nilang, atubili sila at tumututong sila na doon sa subpoena. Ba't naman nagkakapersonalan yung mga abogado ng depensa at saka ng prosecution ngayon? Mayroon pang lumilitaw na bahay daw si Tupas na bagong bili. At meron din pati si House Majority Leader Natalie Gonzales, 300 million mansion daw sa Wakwak. Ewan ko ba, sabi nga nila, meron na silang impormasyon na natatanggap na talagang pupunterihin sila ng demolition job. Ilan daw ba yung bahay ni Congressman Tupas? Isa lang yung nababanggit pa so far, pero pataas ang pataas yung presyo. O yung halaga. Dati 28, ngayon 50. At ito yung somewhere in Quezon City. Kabibili lang daw eh. Oo nga daw Last year lang? Last year?
Kagabi pa namin, kahapon maghapon, hanggang kagabi, tinatangka ng mga media na mauna na yung statement si Tupas. Ano sabi? Pero tumatanggi muna siya magbigay ng statement tungkol sa bagay na iyon. Nabasa ko sa mga pahayagan, sabi daw naman niya, may kakayahan naman siyang bumili ng ng bahay. Oo naman, kasi sabi niya may kakayahan siya. Kaya lang, kailangan ipapakita mo rin yun sa publiko kung paano mo siya, ano yung kakayanan mo? Hindi ba? Kasi kung ikaw ay sumasahod lang bilang kongresista, may iba ka pa ba ang pinagkakakitaan? At saka, may binabahay na ba si Congressman Tupas? May asawa siya. May asawa ba? Oo, kasama niya. Kala ko binata, I'm sorry hindi ko alam. Kala ko binata. May asawa si Congressman Tupas, meron siyang 2 anak. Kung hindi ako nagkakamali doon sa pagkakita ko na pareho pa ang damit sa nakaraang SONA. Palaging pare-pareho ang damit noon kasama yung misis niya pag SONA. Akala ko talaga binata Hindi siya binata. May bahay din sila sa Iloilo, di ba? Ay, siyempre kasi tagaroon sila. Naman, tinatanong lang. Nagre-react ng gusto. Hindi ako nagre-react. Sinasagot lang kita. Ito naman, yung kabila naman. Ay, muna, bakit ba? Interesado ka? Ay, nako. Melo, walang alam ang ibang taga-prosecution team sa sinasabing maliit na babaeng nagkabot ng dokumento ng online document. Ni Chief Justice Renato Corona Camindor, Congressman Ray Umali. Kapwa Lule sa pagkakilala ng babaeng ito, sina prosecution spokesman ni Kimbo at Juan Gado Angara. Pero hindi mo nang kilala at hindi pa nakikita ng 2 kongresista ang babae na nagbigay ng prosecution PS back document. Ang umamin ba si Kimbo na ngayon lamang niya narinig yung kwento na Umali na hinahayag ito kahapon sa impeachment court. Maging lead prosecutor nito as junior ay pinag-impeachment trial na inilot lang na kanya ni Umali ang mga dokumento na ginamit ng attachment sa kanilang defense subpoena. Pero ayon kay Kimbo, pinag-aralan naman nilang mabuti bago na pagdesisyonan na tuluyang gamitin ang dokumento ng PS Bank account ni Corona. Pero sinabi din ni Deputy Speaker Erin Tanyada na wala makakapigil sa depensa na maghabol ng legal remedies sa labas ng impeachment court kagaya nga po ng Korte Suprema. Ang inyong kapuso, Rowena Salvacion ng GMA Super Radio.